Ang kwentong ito ay ipinadala ng isa sa ating kasamahan. Itago na lang natin siya sa pangalang Nick. Ito ang karanasan niya noong minsan siyang magtrabaho bilang gwardiya sa isang lugar sa Cavite. Isang karanasan na hindi niya na malilimutan habang siya ay nabubuhay. Taong 1998, noong sinubukang lumuwas ng Maynila ni Nick. Galing siya sa isang mahirap na pamilya sa isang probinsya sa Visayas. Kaya naman mas ginusto niyang makipagsapalaran dito sa Maynila dahil nauumay na daw siya sa estado nila doon sa kanilang probinsya. Sabi nga ni Nick, parang walang pag-asa ang kanilang lugar. Ang sabi niya, parang isa daw sa mga pinakamahihirap na lugar sa Pilipinas ang bayan nila. Dagdag pa ni Nick, kahit daw ngayon na maganda na ang takbo ng teknolohiya, ay wala pa din daw ilaw o tubig sa ibang bahagi ng kanilang isla. Ang gusto daw kasi ng kanyang mga magulang ay siya na ang mag-asikaso ng kanilang koprahan. Pero ang sabi ni Nick, alanganin siya doon dahil marami silang magkakapatid. 9 sila at siya ang pang-5. Maliliit pa ang kanyang mga bunsong kapatid, kaya ayaw ni Nick na maging taga-alaga lamang ng koprahan, pati na ng kanyang maliliit na mga kapatid. Gusto daw niya ng pagbabago sa buhay niya. Swerte naman na may mga dating sundalo ang napasyal doon sa kanilang lugar sa Visayas. Mga dating sundalo na ngayon nagtatrabaho na sa isang security agency. Nagre-recruit sila noon sa Visayas ng mga batang lalaki na gustong magwardya. Sila na daw ang bahala sa lahat. Uniforme, lisensya, sasama na lang daw sila. Kaya naman hindi na nag-atubili noon si Nick. Noong panahong aalis na ang mga ex-army, ay lihim itong tumakas sa kanilang bahay. At magmula nga noon, ay hindi na siya bumalik sa kanilang lugar. Pagdating sa Maynila, ay tuwang-tuwa daw noon si Nick. Manghang-mangha siya sa kanyang mga nakikita dahil ang lahat ng iyon ay bago para sa kanya. Natural lang sa mga taga-probinsyang unang beses na lumuwas ng Maynila. Tuwang-tuwa siya sa mga building, sa mga sasakyan, magagandang babae, at sa maliliwanag na mga malls. Lahat daw ng nasa Maynila ay gusto niya. Kaya naman kahit noong simula pa lang siya ng pagtitraining bilang gwardya, ay naging utusan daw muna siya doon sa training center nila. Wala namang problema sa kanya dahil sagot naman daw ang pagkain at tinutuluyan nila. Mas okay na daw na maglinis-linis doon kaysa maghapong maggayat lang ng kopra. Matapos ng ilang buwang pagtitraining at pagtsatsaga sa training center, ay nabigyan na rin ng duty si Nick. Na-assign siya sa isang lugar sa Cavite. Tuwang-tuwa noon si Nick dahil kahit papaano ay sasahod na siya. Masusubukan na daw niya ngayon ang mga natutunan niya sa training at kahit papaano ay mapapadalhan niya na ng pera ang mga magulang. Subalit hindi na nga lang muna niya sinabi kung saan siya nagtatrabaho. Ayaw din niya kasing mag-alala ang mga yon. 4 na oras na biyahe mula Maynila ay makakarating ka na sa napakagandang lugar na yon sa Cavite. Doon unang nag-duty si Nick. Babantayan nila ang isang lupa na pagmamay-ari daw ng isang pari. 5 hektarya din yon na napakagandang pwesto ayon sa kwento ni Nick. Lalo na daw ngayon dahil punong-puno na daw ito ngayon ng establishmento na hitik sa mga tao pag weekends. Doon ay nakasama niya ang isa ding gwardya na si Tatay Marlon. Dahil wala pang lisensya noon si Nick, ay doon muna daw siya nag-duty para naman daw safe at hindi pansinin. May kalayuan din kasi sa highway yung lugar na yon, kaya malabong puntahan yon ng mga inspektor ng gobyerno. Dagdag pa na doon ay parang gubat pa talaga ang lugar. Meron lamang isang maliit na kubo ang tirahan ni Nick at ni Tatay Marlon doon. Kasama nila doon ang ilang mga tao na pinagbigyan ng pari na tumira pansamantala habang wala pang nakakabili sa lupa. Wala naman daw halos ginagawa doon si Nick. Para lang siyang namamasyal. Ano nga namang mananakaw doon sa lugar? Puros mga puno ng mangga at santol lang ang naroon.
Hinahayaan lang naman daw nila ang mga tao na makakuha ng prutas. Basta wag lang silang magkakalat. At kung bibigyan din sila ng sigarilyo o alak, ay okay na okay din naman. Ang sabi pa ni Tatay Marlon, mas okay na daw na mapakinabangan ng mga tao ang prutas. Kesa naman malaglag na lamang ang mga yon at mabulok na lang sa lupa. Isang araw, habang nanonood si Nick sa mga taong kumukuha ng prutas, may bigla daw siyang naamoy. Alam na alam niya daw yung amoy na yon. Dahil pag ganun daw yung amoy, ay sigurado daw siyang may hindi magandang bisita sa paligid. Pinagpawisan siya ng malamig nun. Sabi niya sa sarili, sa tagal niya daw sa lugar nila sa Visayas, ay alam na alam niya na ang amoy na yon. Amoy iyon ng isang aswang. Agad niyang ginising ang natutulog na si Tatay Marlon. Ginalaw-galaw niya ang katawan nito habang patingin-tingin sa paligid. Tay, bangon ka dyan, Tay. May takot na tawag ni Nick sa kanyang kasama. Matapang na tao naman daw siya. Wala siyang takot sa kung sino mang tao ang nasa harapan niya. Pero kung usapang aswang na daw, doon daw ay takot na takot si Nick. Ayon pa sa kanya, bata pa lang daw siya ay sanay na siya sa mga kwentong aswang sa kanilang lugar sa probinsya. Alam na alam niya ang mga galawan ng mga taong pinagbibintangang aswang. Mga paraan ito ng pagtingin, pamumuhay, lalong-lalo na ang amoy. Hindi naman daw nambibiktima ng kapitbahay ang mga aswang na kasama nila sa baryo. Parang mga pangkaraniwang tao lamang natulog sa umaga, gising sa hapon at nagwawalis-walis sa gabi. Pero mas mabuti na daw na alisto sila. Yan ang palaging paalala sa kanila ng kanilang magulang. Bata pa lang daw kasi sila, ay sinanay na sila ng mga ito na maging alisto at maging mapagmatsyag sa kanilang paligid. Basta makakita daw sila ng mga senyales na may isang aswang, dapat daw ay pumasok na agad sila sa bahay at magsindi ng kandila. Ngunit sa pagkakataong ito, ay walang dalang espesyal na kandila si Nick. Ang sabi kasi niya, kapag daw sinindihan ang kandila na yon, ay lalayo raw ang mga aswang sa bahay. Ayaw na ayaw daw kasi ng mga aswang ng amoy na yon. Dagdag pa ni Nick sa kanyang kwento, ay gawa daw ng mga albularyo ang kandila na yon. Para na rin daw hindi gambalain ang sino mang magsindi nito. Bagay naman na hinihiling niya na meron siya nung mga panahon na yon. Nagising naman agad si Tatay Marlon. Nagalit pa ito sa kanya noon. Imbis na daw na nakatulog na siya ay ginising pa siya ni Nick. Ang sabi naman ni Nick ay may naamoy nga raw siyang kakaiba sa paligid nila. Wala naman daw maamoy si Tatay Marlon, kundi yung nasusunog lang na damo. Gawa ng mga taong nagsisiga sa paligid. Matulog na lang daw siya at baka mapuyat lang daw sila kaka-duty ng gabi. Dati kasi, talagang seryoso daw sa pag-duty si Nick. Siyempre nagsisimula pa lang siya noon, kaya naman pakitang gilas pa ito. Paggabi daw ang duty niya, hindi talaga siya natutulog. Bagay na tinatawanan lang daw ni Tatay Marlon. Bakit pa daw siya mag-e-effort na mag-duty ng maayos? Gayong wala namang mananakaw sa binabantayan nila. Baka nga daw sila pa ang mapahamak dun eh. Hinayaan na lamang yun ni Nick at tumabi na lamang siya ng paghiga kay Tatay Marlon. Maya-maya daw, hindi niya na malayang nakatulog na din pala siya. Kinagabihan daw noon ay nagising na lang si Nick na walang kailaw-ilaw. Tinignan niya ang paligid. Kinapaka pa niya kung katabi pa rin ba niya si Tatay Marlon. Nandoon naman daw ito. Tulog na tulog pa rin ito dahil sa sobrang kalasingan. Pinag-iisipan niya noon kung babangon ba siya para maghanda sa hapunan. Pero wag na lang daw siguro sa isip niya kasi nga gabi naman na. Bubuksan na lang sana niya ang ilaw noon para kahit papaano ay makita niya ang paligid. Papikit-pikit lang siya noon habang patingin-tingin sa pintuan at bintana ng kubo. Kitang-kita niya noon ang malamig at makapal na hamog na pumapasok sa loob ng kubo.
Napakaliwanag kasi ng mga bituin, kaya kahit walang ilaw, ay kita pa rin niya kahit papaano kung anong meron sa labas. Hanggang sa nagulat na lamang si Nick. 2 pares ng pulang liwanag ang nakikita niya ang naroon sa labas ng pintuan. Kinusot-kusot niya pa raw ang kanyang mga mata. Baka daw namamalikmata lamang siya. Pero hindi. Kitang-kita niya ang 2 pulang mga matang nanlilisik na nakatingin sa kanya. Dagdag pa noon ang napakabahong amoy na pamilyar sa kanya. Hindi siya maaaring magkamali. Aswang nga iyong nasa labas ng kubo nila. Dali-dali niyang kinuha ang shotgun sa tabi niya. Tumayo siya sa katring hinihigaan, sabay tutok ng barel sa labas ng pintuan. Doon niya na narinig ang mabibigat na paa na tila ba tumatakbong papalayo sa kubo nila. Sa takot ni Nick, ay agad niyang isinarado ang pintuan at bintana ng kanilang kubo. Binuksan na lamang niya ang mga ilaw sa labas para naman makita niya kung may tao bang umaaligid doon. Maya-maya pa ay nawala na ang amoy. Sinabi ni Nick sa sarili na baka daw napadaan lamang ang mga aswang na yon. Hindi naman siguro sila bibiktimahin ng mga yon. Hindi naman siya buntis o isang maliit na paslit. Nagising pa noon si Tatay Marlon. Naalimpungatan ito sa mga kilos na ginagawa ni Nick. Sinabi nga ni Nick na parang may aswang daw sa paligid. Pero parang nagalit pa daw yung matanda sa sinabi niya. Ang tanda na daw niya naniniwala pa siya sa aswang. Napaisip tuloy si Nick nun. Baka nga daw nagkakamali lang siya. O baka nga naalimpungatan lang siya, wika ni Tatay Marlon. Inisip na lang ni Nick na baka nga ganoon lang. Baka masyado lang siyang nag-iisip at baka naninibago at namamahay lang siya sa kanyang bagong tinitirhan. Kaya kung ano-ano na lang ang naiisip at nakikita niya. Pero doon sila nagkamali. Sa mga sumunod na araw ay naranasan nito ang mga bagay na hindi niya pa naranasan sa kanilang lugar sa Visayas. Nagkasakit ang asawa noon ni Tatay Marlon. Kaya naman nakiusap ito kay Nick na baka pwedeng siya na muna ang dumuti mag-isa. Baka pwedeng umalis na muna siya sa posting niya at umuwi sa kanilang lugar sa Batangas para dalawin at maasikaso saglit ang kanyang asawa. I-cover daw muna niya ang duty at huwag sasabihin sa agency para daw may sahod pa rin ang matanda. Huwag daw siyang mag-alala, wala naman daw pumupunta doon na inspektor sa kanila. Ang pumupunta lamang daw doon ay yung mga taong nanghihingi ng bunga ng mangga at santol. Panay pa ang pagtanggi at pagreklamo ni Nick noon sa matanda. Pero wala na siyang nagawa. Siyempre mas matanda yun sa kanya at mas matagal na sa trabaho. Kaya naman ang ending, oo na lang din ang naisagot niya rito. Maghapong nilibang ni Nick ang sarili. Nakipagkwentuhan siya sa mga taong kumukuha ng mangga doon sa lupang binabantayan. Kinakaibigan ba niya? Talagang pinakikisamahan ni Nick ang mga tao. Sabi pa nga ni Nick sa mga tao na yon, kahit daw doon na sila tumambay sa gabi. Plano kasi ni Nick na kaibiganin ang mga tao doon at doon sila patambayin kahit gabi. Siyempre naiisip niya, mas maraming tao, mas pakiramdam niya ay safe siya. Hindi naman daw talaga matatakotin si Nick. Pero dahil nga sa mga karanasan nito sa aswang, ay para bang bumabalik sa kanya yung takot tungkol sa mga kwentong aswang na minsan ay kumikiliti sa mga isipan nila. Pero kahit anong gawing pagkaibigan at pakiusap daw ni Nick, basta lumubog na daw ang araw, ay nagsisiuwian na raw ang mga tao. Masyado daw kasi talagang liblib yung lugar. Ayaw din ng mga tao na kung tatambay sila, ay maglalakad pa sila ng malayo para lang makauwi sa mga bahay nila. Sumapit ang dapit hapon. Wala nang ang kasama si Nick doon sa maliit na kubo. Unti-unting kinain ng dilim ang buong paligid. Unti-unting nawala ang mga linya ng liwanag kasama ng araw na lumulubog sa kabilang dako ng kabundukan. Wala na. Para bang binalot na ng nakakatakot na aura ang buong paligid.
Alam niyo yung pakiramdam pag naglalakad ka sa isang lugar na tila ba may nakatingin sa'yo? Ganon daw yung pakiramdam niya noon. Bago pa man daw tuluyang nawala ang liwanag, ay dali-dali nang kumuha ng kahoy si Nick. Gumawa ito ng 5 tumpok ng mga kahoy na nakapalibot doon sa kubo niya. At sa kanya pinaliyab ang mga yon. Sa dami ng mga kahoy na yon, iniisip ni Nick na bukas pa mauubos ang mga yon. Kaya naman nung nakita niyang lumiyab na yung mga kahoy, medyo naginhawahan na rin siya. Binuksan na lamang niya ang ilaw ng kubo para talagang maliwanag na ang buong paligid niya. Pero hindi niya inaasahan ang mga sumunod na nangyari. Bigla na lang daw nawalan ng ilaw. Mabilis na tinignan ni Nick ang buong paligid. Naputol ba yung linya nila ng kuryente? Brownout ba sa lugar? Pero nung tignan niya yung direksyon ng mga bahay sa kalayuan, wala ding ilaw. So wala talagang ilaw nung gabi na yon. Kinuha ni Nick ang lampara at sinindihan iyon para kahit papaano ay may liwanag ang kubo niya. Pagkatapos noon ay saka naman siya kumain ng kanyang hapunan. Inaliw na lang niya ang kanyang sarili. Nagbasa-basa ng dyaryo na naiwan doon ng kanyang kasama. Hindi niya namalayan na napasandal na pala siya sa bintana ng kubo at doon ay unti-unti siyang nakatulog. Makalipas ang ilang oras ay naalimpungatan itong si Nick. Tinignan niya agad ang orasan sa aparador nila. 11:00 na ng gabi noon. Unti-unting binalot ng hamog ang lugar. Meron kasing malaking anyong tubig doon na sa tuwing maggagabi ay nagbibigay ng malamig na klima at malakas na hangin sa lugar. Nakita ni Nick na nauubos na pala agad yung mga kahoy na pinaliyab niya kanina dahil na rin ito sa malakas na hangin. Sa isip niya noon, baka hindi umabot yung liyab noon kinabukasan. Pero napagdesisyonan niyang wag na lang din itong lagyan pa ng kahoy. Inaantok na rin kasi siya noon. Napatingin si Nick sa direksyon ng kahoy na lumiliyab. Malapit ito sa isang malaking kahoy ng mangga. Tila ba natulala daw siya noon? Para bang lumilipad ang kanyang isipan. Hindi niya alam kung inaantok lang ba siya. Habang tinititigan niya ng mabuti yung kahoy sa direksyon na yon, ay doon niya nakita na parang may nabubuo siyang figura. Napailing-iling na lang si Nick. Tinignan niya pa ito ng mas mabuti at doon niya nakita ang isang matandang babae na nakatingin sa kanya. Nakangiti pa raw ito. Itim na itim ang ilalim ng mga mata. Naglalaway. May mga matatalas na ngipin at nanlilisik ang mga mata na parang galit na nakatingin sa kanya. Sa takot ni Nick, ay agad niyang isinara yung mga bintana at pintuan ng kubo. Itinali niya agad ang bintana para hindi ito maiangat mula sa labas. Doon niya narinig na parang may umiiyak na babae sa labas ng kubo. Mahina lamang ang iyak na yon. Parang nagmamakaawa. Para bang tinatawag siya nito na lumabas at tulungan yung umiiyak na babae. Unti-unti ring bumaho ang paligid. Amoy na amoy ni Nick na parang amoy imbornal na may kasamang kaning baboy. Nataranta na si Nick noon. Totoo nga na aswang. Sabi niya pa noon sa sarili. Napapamura na siya noon at nagpapanik. Ang mga senyales noon na meron ng aswang na sa kwentuhan lamang nila pinag-uusapan dati, ngayon ay nararamdaman niya ng lahat. Nangyayari na ito sa kanya. Agad na uminit ang paligid. Napakalamig ng lugar na yon. Pero noong gabing yun ay tila ba tanghaling tapat at napakaalinsangan. Maya-maya pa ay narinig niya na parabang may sumitsit sa kanya mula sa likurang bahagi ng kubo. Tila ba may tao doon sa likod.
paulit-ulit na pagsitsit nito. Takot na si Nick nung mga oras na yon. Maya-maya pa ay narinig nitong tila ba may kumakalkal sa pader ng kubo. Gawa lamang sa dayami ang pader ng kubo na yon. Kaya naman talagang mas kinabahan si Nick. Mula doon ay nakita ni Nick ang pagsilip ng isang matang pulang-pula. Sabay angil nito sa kanya. Sa takot ni Nick ay agad niyang kinuha ang isang itak sa lamesa at sa kanya tinusok ang matang nakasilip. Sinundan daw agad ito ng napakalakas na sigaw ng kung anumang nilalang na nasa labas. Si Nick naman, dahil sa sobrang takot at desperasyon, ay biglang lumabas ng kubo. Pinagmumura niya ang mga ito. "Takinan niyo, kilala ko kayo! Babalikan ko kayo bukas!" Sigaw ni Nick. Pero paglabas niya, wala daw siyang nakitang kahit na ano, kundi mga tunog lamang ng mga taong nagtatakbuhan, papalayo sa kubo at papasok sa mga damuhan. Hindi na nakatulog si Nick nung gabi na yon. Hindi na rin siya pumasok sa loob ng kubo. Doon na lamang siya sa labas naghintay hanggang sa mag-umaga. Natakot na kasi siya nun na baka pag nasa loob siya ng kubo, masandal lamang daw siya ay makatulog na naman. Maya-maya daw ay bumalik na naman yung masangsang na amoy. Pero sa pagkakataon na yon ay minura na agad ito ni Nick. Talagang minura niya at sinasabing pagtatatagain niya ang mga ito bukas na bukas pagsikat ng araw. Naalala ni Nick noon ang sabi ng kanyang magulang na kung mumurahin mo daw ang aswang at sasabihin mong bukas ay tatagain mo siya at alam mo kung saan siya nakatira, ay aalis daw agad ang mga ito. Tila ba takot din ang mga ito na mabalikan ng mga taong binibiktima nila. Nawala na ang takot noon ni Nick. Kinabukasan ay saka na lamang siya nagbawi ng tulog para kung sakali man na atakihin siya sa susunod na gabi ay meron pa rin siyang lakas. At hindi nga siya nagkamali. Marami pa ring paramdam ang nangyari. Pero dahil nga alam niya na ang mga senyales kapag may aswang at kung papaano silang bubulabugin, ay hindi na ito naging problema kay Nick. Hinahayaan na lamang niya ang mga ito. Naisip din niya noon na pumunta sa pinakamalapit na simbahan. Kumuha siya ng insenso at mga rosaryo at sa kanya inilagay sa mga pintuan at bintana ng kanyang kubo. Kahit papaano naman daw ay nabawasan yung mga pagpaparamdam at panggagambala sa kanya. Makalipas ang isang linggo, sa wakas ay bumalik na rin si Tatay Marlon. Pagkabalik ng matanda, ay siya namang request din ni Nick na siya naman daw ang magre-relax. Mamamasyal lang siya ng ilang araw at pumayag din naman si Tay Marlon. Ang hindi alam ng matanda ay mag-a-apply na pala siya sa ibang agency. Ngayon ay naka-duty na sa isang magandang area si Nick. Malapit lang din sa dati nilang binabantayan na lupain. Pero isa na itong maganda at kilalang resort. Mas safe at mas maganda ang kinatatayuan niya. Pero minsan ay naaalala pa rin niya ang kanyang karanasan. Sa lupain kung saan niya naranasan ang mga senyales na meron ngang aswang.